Makalipas ang isang taon, umayos na ang daan sa lugar dahil sa sariling bulsa at pagod ng barangay at ng mga residente dito. Sila po ang ibang gumastos po ng panambak. And then yung ginawa naman po nung iba, humingi po sa akin ng mga materyales. Nag-start na po kami ng mga bandang February para po mapatambakan at masemento po yung mga lugar ng mga looban na may tubig. Yung isang bypass road naman, okay naman po siya. Kaya lang po, ang nakakalungkot, meron pong putol na daan, yung nga po yung sa bypass na hindi po natuloy dahil daw po sa flood control issue. Isa ang residenteng si Selina na naglabas na raw ng sariling pera para mapaayos ang kanilang kalsada. Ang kabuang halaga 80,000 piso. Katulad ng side ko, ako gumastos. Kumbaga, kanya-kanya na. Para mabuo. Hindi na kami umasa na may mag-ano pa dito. Kasi bigo kami eh. Maging ang ginang na naabutan ng resibo noon na nahulog sa baha. Naglabas na rin ng 60,000 piso para makatulong. Wala kasing nangyari noon eh. Ngayon, gumawa kami ng paraan. Yung mister ko, pati mga anak ko. Sariling gastos namin. Gumawa kami ng daan kahit kalahati. Sa unti-unti, sa utay-utay na paggawa, naisumento ng kapra-kapraso hanggang sa halos mabuo-buo na. Nito lamang Biyernes, nagpaunlak ng Panayamang Bulacan First District Engineering Office ng DPWH. Paliwanag nila para sa San Nicolas Santo Rosario Road. Yung Semplang Road specifically is tinapos po this year as a general instruction sa lahat ng mga naiwang problema dito. Wala pong nilabas na bagong pondo, walang nilabas na pondo na wala sa kontrata. So reason, bakit nabinbin? So obviously, dahil dun sa scandal ang nangyari. To give you a context, kaupo lang namin ng December. May isa ka pang tanong, kung sa kahabaan tapos na, ang project or contract ng Semplang Road tapos na. Pero hindi pa siya tapos dun sa whole stretch ng local road ng Agonoy. Ang good thing natin dito, merong binabang pondo doon na GAA 2026 na magagawa na yung portion na yon. Nag-ikot din po kasi yung team sa riverbank protection structures po at flood mitigation structure na nakalista sa website po. Ano po yung mga status ng project? Siguro i-blanket natin yung mga na-mention sa previous episodes. Upon checking, may mga fraud audit na reports na po itong mga to eh. Ito pong specific na to, yung 23CC0109. Ang COA fraud audit findings po dito kasi is pinakita po doon na non-existent yung project. Na-review ko po yung sa resibo na wala rin talagang naka-locate doon. So, we still have to find the process. Pinadala na po natin sa mga liable persons para po sila yung properly sumagot. Kasi until now, based on documents, walang nakikitang structure. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.